Mapagpalang araw po, I'm Jeremiah. Here again for daily devotion. And yung title ng devotion natin ngayon is, si Jesus ba ay si God the Father? Jesus the Everlasting Father. Yung verse natin is still from Isaiah 9, verse 6 to 7. Sabi dito, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this." Let's proceed na sa teachings natin for today. First is, Jesus is not God the Father. Linawin muna natin, hindi sinasabi ng Bible na si Jesus ay God the Father. Sa Trinity, malinaw na sinabi is, the Father is not the Son, and the Son is not the Father. Pero pareho silang Diyos. So, kapag tinawag si Jesus na Everlasting Father, hindi ito about sa identity niya, kundi ito ay about sa role niya. Next naman is, Jesus is the eternal Father King. Nung panahon sa Old Testament, yung hari tinatawag na Father ng kanyang mga people. Ibig sabihin siya yung protector, provider, leader, and yung nag-aalaga sa kanila. So, si Jesus ay Father King. Yung hari na namumuno sa kingdom nila, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa malasakit. At sabi sa verse, yung pamumuno niya ay walang katapusan, hindi siya leader na mawawala, hindi siya king na mapapalitan, eternal yung kanyang paghahari. Kaya siya binigyan ng title na Eternal Father King. Next naman is, Jesus cares as a good father. Yung pamumuno ni Jesus, hindi siya distant sa mga pinamumunuan niya. Kagaya ng ibang hari na mawawalan ng pake kung hindi ka nobleman sa country nila. Kung siya yung hari mo sa kingdom mo, he leads with care. And dahil nga siya yung father ng kingdom, lahat tayo ay ituturing niyang anak. Kapag may problema tayo or nasasaktan tayo, lumapit lang tayo sa kanya and tutulungan niya tayo. Kapag nalilito tayo or hindi natin alam yung gagawin natin, lalapit lang dito sa kanya para i-guide tayo papunta sa tamang landas. Next naman sa applications. First is, know that Jesus cares more than you. Minsan, sobrang worried tayo sa future natin, sa pamilya, or sa sarili natin. Pero tandaan natin, mas mahal tayo ni Jesus kaysa mas mahal natin yung sarili natin. Yung nakikita ni Jesus is mas malinaw. And mas alam niya kung ano yung kailangan natin. Next naman is, knock and let Jesus open or shut doors. Di lahat ng gusto natin ay ibibigay ni Jesus. And okay lang yun kasi yung ibibigay niya sa atin ay yun yung for the best, yung best choices na magagawa natin. Kapag may isinara siya na pinto or opportunity na hindi niya ibinigay sa atin, hindi yung pagiging unfair, nilalayo niya lang tayo sa maling desisyon. Dapat pagkatiwalaan natin yung desisyon niya dahil maglilid to a better results. Next naman is, keep trusting Jesus is Father will. Kahit hindi natin maintindihan yung nangyayari, magtiwala pa rin tayo. Yung buhay natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi yan random na pangyayari lang. Nakita na yun ni God na foreseen niya na yung mangyayari. Meron tayong Father King na namumuno. Kapag pinagkatiwalaan natin siya, is magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pinakadulo ng buhay natin at mabubuhay tayo eternally. Yun lamang po for daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you and God bless.